Mga kababayan, kamusta po muli? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mabuti po tayong kalagayan. Umpisa na po natin mga tambay, magkomentuhan po tayo. Komentuhan po natin ang ating Vice President po. Nagpunta na po siya kanina po sa Cebu, sa Liloan, Cebu mga tambay para po bisitahin po at maghatid po ng konting tulong, abot kaya po na kanyang opisina ng Office of the Vice President. Alam naman po natin na ginigipit po ang kanyang budget mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin ang ating Vice President mga kababayan. Ito po ang kanya pong pahayag mga kababayan. Tila nagpabayaraw ang gobyerno kaya maraming nasawi sa mga nagdaang bagyo. Ayon po yan kay Vice President Sara Duterte. Yan ang banat ng bise sa pagbisita niya ngayong araw sa mga biktima ng bagyo sa probinsya ng Cebu. At para sa update, live mula sa Liloan, Cebu, nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. John, anong nangyari sa pagbisita dyan ni Vice President Sara? Ruth, bumisita nga rito si Vice President Sara Duterte sa Liloan, Cebu na kiramay siya sa mga pamilya na namatayan ng kaanak sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Tino. Nagpaabot rin siya ng ayuda sa mga biktima. 6 na labi ang nakalagak ngayon dito sa Liloan Central School. 3 sa mga ito ay mga minor de edad na tinangay ng tubig baha sa kasagsagan ng Bagyong Tino. Nagpaabot ng tulong si VP Sara kung saan nagbigay ito ng 15,000 pesos sa bawat pamilya ng nasawi, mga pagkain at hygiene kits. Si Niel Joaquin matapos anurin na rumaragas ang tubig noong manalasa Bagyong Tino. Dahil sa matinding pinsala ng bagyo, iginiti VP Sara na dapat daw imbestigahan at panagutin ang sino mang opisyal ng gobyerno na mapapatunayang nagpabaya sa kasagsagan pananalasa ng bagyo. Yan ay para raw maiwasang maulit pa ang ganitong mga trahedya. Narito ang naging pahayag ng pangalawang Pangulo. Natural na sumama yung loob, magka-trauma, magka-phobia, magalit ang mga tao dahil ang expectation nila is that government will work for them, and in this case they feel as if government failed them, kaya ganun kadami yung namatay at ganun kalaki yung damage. Ruth, bukod dito sa Liloan Central School ay bumisita rin si Vice President Sara Duterte sa Barangay Tiltilon at Barangay Kotkot dito sa Liloan. Sunod naman niyang pupuntahan ang mga evacuation center sa Danao City at Compostela. Ruth. John, sa kabuuan, gusto kong malaman kung ano ang sitwasyon ng mga residente ng Liloan. Kamusta na ba sila? Dahil isa yung lugar nila talaga sa sabi nga, worst hit nitong Bagyong Tino. Ruth, isang linggo matapos nga itong manalasa ang Bagyong Tino ay nilibot natin kanina ang Liloan at Compostela na isa sa mga labis na pinsala ng Bagyong Tino. Nakita natin yung sitwasyon ng mga residente. May mga nanglilimos na sa tabing kalsada nang hihingi ng tulong at mga residenteng may bitbit ang mga karton na nakasulat mensahe na kailangan nila ng tubig at pagkain. Anila ay nahatira naman daw sila ng ayuda ng pamahalaan, ngunit hindi raw ito sapat at ang iba naman ay hindi na talaga naabutan ng tulong dahil nasa liblib sila ng mga lugar. At ang problema kasi nila ay no work. Yan po mga tambay, nakakalungkot. Hindi po nahatira ng tulong pa. Yun nasa liblib na lugar na mga kababayan natin sa Cebu, sa may Liloan at iba pang panig at parte ng Cebu mga tambay. Nakakalungkot po. Totoo po lahat ng sinabi po ng ating Vice President, mga kababayan. Napakatindi pong kapabayaan. Pabaya. At nakita naman po natin ang naging estilo po ng binagawang Pilipinas. Hindi po ba? Hindi po sila advance. Hindi po katulad ng dating Pangulong Duterte. Malayo pa ang bagyo, pero naghahanda na po lahat. Pati po ang local government ay bawal na bawal pong umalis ng bansa. Ang local government, ang mga LGUs,
ang mga gobernador, mayor, lalong-lalo kung ang probinsya o syudad nila ang maapektuhan at tatamaan ng malaking o sinasabing sakuna o bagyo. Hindi po ba? Pero ngayon po, napakaluag at napakapabaya. Kitang-kita naman po ng taong bayan yan dahil napakarami pong namatay at nasawi sa mga kababayan natin sa Cebu. Hindi po ba? Hindi bababa sa 200 o kulang 200 po ang nasawi. Nakakalungkot po mga tamay dahil sa kapabayaan magmula po sa LGUs hanggang sa pamahalaan ay kulang na kulang po sa pag-aruga at sinasabi pong doon sa dapat na gampanan ng isang gobyerno. Hindi po ba? Dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay talagang nililikas na hanggat maaari na handyan na lahat ang pangangailangan ng tao, lalo-lalo po sa mga evacuation center. Kumpleto na po na nahandyan na po lahat ang gamit at pangangailangan ng mga kababayan natin maapektuhan sa trahedya, lalong-lalo po sa mga ganyan pong bagyo na malalakas at may mga pagbaha po talaga yan. At alam naman po natin ang kakulangan ng gobyerno na dapat po talaga sagutin nila, lalong-lalo po yung napakarami po, mahigit 20 bilyon ang pinondo po nila dyan para po sabihin na totally at makatulong po sa mga kababayan natin sa Cebu na ang pagbaha ay makontrol kahit papaano po ay wala pong buhay na masawi dahil po sa mga programa at proyekto ng gobyerno katulad po ng Cebu na binadgetan mga kababayan na hindi bababa sa 25 billion. I think mahigit 20 billion ang pinondo po riyan pero wala pong nakita at nasilayan man lang itong mga kababayan natin sa Cebu. Nasaan? Kaya nga tinatanong ni Governor Pam Bari 4, nasaan yung pinondo ng binagoong Pilipinas na ubod ng laki pero hindi yata napakinabangan ng mga kababayan natin sa Cebu. Kaya nga tinatanong po ng Vice President talagang lahat po ng kakulangan at ang kakulangan po at pagkukulang ay nasa gobyerno. Kaya masisisi mo talaga ang nanunungkulan ngayon, sa panahon ngayon. At nakita naman po natin kung paano po tumugon sila. Di ba? Nakita po natin yung mga kababayan natin, nagbibigay na nga lang sila ng tulong, kakarampot, samantalang nasa kanila lahat ang asset ng gobyerno. Nasa kanilang pondo, nasa kanilang pera, nasa kanilang kapangyarihan. Nakita naman po natin kung magkano lang po magbigay nung nakaraang nagpunta dyan ng Pangulo sa Cebu. 5,000 doon sa mga naapektuhan ng bagyo. Bibigyan ng pamilya ng 5,000, lalo-lalo yung mga bahay nila. Kung hindi ganong kalaki ang damage, ay bibigyan ka ng 5,000. Samantalang kung totally damage, sira ang bahay mo, 10,000 na ibibigay sa iyo. Nakita niyo po kakarampot ang pagtugon, kakarampot. Samantalang ang ninanakaw sa ating bansa, ang ninanakaw ng mga demonyong politiko, bilyon-bilyon, daan-daang milyon. Samantalang pagkatutulungan ng taong bayan, 5,000, 10,000, nasa kanila ang pera. Ang pera ng bayan kontrolado nila kung saan nila dadalhin. Hindi ba? Samantalang Office of the Vice President, diyan ka magtataka bakit nagagawa ng Vice President na tumulong katulad po sa lahat ng mga kababayan natin na nasawi ay iikutin po ng Vice President yan at bibigyan niya po ng tulong at maghahatid siya ng tulong. Nahandun na po yung tulong niya ng mga ayuda. Meron pa siyang tulong sa mga nasawi na hindi bababa sa 15,000 ang ibibigay ng Office of the Vice President. Nakita niyo po, kakarampot ang pondo ng Office of the Vice President. Pero nahandun po yung talagang totally na pagmamahal niya na dapat na ibigay at asikasuhin o tulong mga kabayan. Kung ang Vice President po ay malaki ang pondo at hindi po nila kinikitil at ginigipit, baka hindi lang po 15,000 ang maibigay ng Office of the Vice President doon sa mga kababayan natin na nagdadalamhati dahil sa kapabayaan ng gobyerno ay pinagpahinga po ang kanila pong mamahal sa buhay dahil sa kapabayaan. Hindi po ba? Kaya nga po nasasabihan pong weak leader. Kaya nga po ang taong bayan, tayo po ay nagtatanong, bakit nagkaganito? Kaya nga tayo nakakaroon ng malawakang proteste dahil sa kanila pong ginagawang panunungkulan sa atin. Hindi po ba?
Kaya nga dapat ay magkaisa tayo. Meron po tayong darating na samahan po natin ang INC. Lahat po open po sa lahat yan. Ito pong darating na 16, 17, 18. Tayo po tumayo at magsalita at iparating natin sa pamahalaan ang kanilang ginawang pahirap, pasakit at grabing korupsyon ay binigay po sa ating paglilingkod ng mga nakaupo ngayon sa ating gobyerno. Kaya po magkaisa po tayo. Kaya nga po dito sa sinasabi nga po ng Vice President, sino mananagot? May mananagot ba sa nangyaring ito? Hanggang sila po ang nakaupo, real talk. Hanggang sila po ang nakaupo mga tambay, malabo pong may managot. May mananagot lang po yung nasa ground, yung nasa baba. Yung sinasabi po ni Senator Marcoleta, hanggang dilis ka lang. Hanggang dilis. Hanggang sapsap ka lang. Hanggang ayungin ka lang. Hanggang tawilis ka lang. Yung malilit na isda, yun lang ang isasabihin mapapakayang ipakulong. Parang Napoles style lang. Pero yung sinasabi pong ulo, yung utak, yung pinakamalaking ulo na buhaya, di ba? Malabo po yan sa panahon po nila, mga kawayan. Kaya nga yung sinasabi po ng ating mga matatanda, kahit itaga mo pa sa bato, malabo pa sa sabaw ng pusit yan, na makakuha ng katarungan ang taong bayan at maibalik ang kanilang ninakaw hanggat sila po ang nakaposisyon. Dahil malawakan po kasi systematic at sindikato po ang nangyari po nakawan sa ating bansa. Komento ko po mga tambay. Yan po mga tambay, ang ating Vice President, umiikot na po siya sa Cebu, kanina po yan, at patuloy po nagbibigay ng tulong at naghahatid po sa abot kaya po ng opisina ng Vice President. Kahit po kinikitil lang kanyang budget, talagang ayaw halos bigyan ng pondo. Pero ang Office of the Vice President ay hindi po titigil dahil ang Vice President Sara Duterte ay ang tunay na lingkod bayan at nagmamahal sa Pilipino. May malasakit, mga kababayan. Hindi po katulad nila. Nasa kanila lahat ang asset, pera, kapangyarihan. Pero nakita nyo po ang pagtugon. Nagkakamatay sa sobra nilang bilis tumugon at galing at husay nila sa pagtugon. Kaya mga Pilipino, napakarami nating kababayan ang nasasawi sa galing nilang maglingkod, mga kababayan. Thank you po, Vice President. Mabuhay po kayo. At syempre po, lagi po sana kayong ingatan, lalo-lalo po sa inyong mga paggawa ay maingatan po kayo. Mailayo po kayo sa kapahamakan. Yan po ang dalangin at dasal namin. At kailangan po kayo ng taong bayan at ng bansang Pilipinas na nalulugmok at nababaw na po sa kumunoy, lalo-lalo sa pagkakautang at sa pagbagsak na ekonomiya at ang mga Pilipino ay nagdurusa sa napakamahal na mga bayarin at gastusin at napakamahal na bilihin at kawalan ng trabaho. Umaasa po kami na sa mga darating na panahon ay maibabangon po ninyong muli ang ating bansa, lalo-lalo po sa kahihiyan na dulot po at ginawa po nila. Thank you po Vice President. Mag-ingat po kayo. Kasama po kayo sa aming mga dasal. At ganoon din po mga tambay, thank you rin po sa inyo sa mga nakakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po mga kabayan sa mga subscribers po natin sa nagbibigay po ng tulong at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo. At ang panalangin po natin sa ating bansa na sana po ay mawakasan na po. Sama po natin sa panalangin na mawakasan na po at matapos na po sa lalong mabilis ang ginagawa po nilang pahirap sa taong bayan sa ating bansa at sobrang korupsyon at pamumulitikay. Mawakasan na po ng ating bansa po ay muli po makabangon. Maraming salamat po sa mga dasal. At ang dasal din po natin sa ating buong sambahayanan, sa ating mga sarili at sa pamilya Duterte na tayo po ay maingatan po at mailayo po lahat sa kasamaan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte na siya po makasama pa po natin ng matagal at makalaya na po siya sa lalong mabilis, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga dasal at tayo po mag-ingat mga tambay at tiis lang po at meron naman pong bago at sinasabi pong hindi tayo pababayaan ng may kapal ng ating bansa ay tuluyang pumalugmok, mga kababayan. Ingat po
Mga kababayan, salamat po. Paalam.